Araw na hindi mo dapat pinalalagpas ngayong 2026. Ito po ay ang Wealth Day of the Year, isa sa pinakamaswerteng araw para sa 2026. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At pag-uusapan na rin po natin ang tanong ng mga kamadam po natin mamaya po sa dulo po ng ating video. Isa sa pinakamaswerteng araw na hindi mo dapat pinalalagpas ngayong 2026, bukod po sa Chinese New Year, ay ang February 21, 2026. Ito po ay kaarawan ng wealth god na si Kai-Shen. Si Kai-Shen po ay pwede nating ilagay sa tahanan natin at ito po ay pwedeng magdikta sa kung anong wealth energies ang makukuha ninyo para po sa buong 2026. Kaya't napakahalaga na meron kayo ng statue po ng wealth god kahit maliit. May mga products po tayo sa baba. May mga Kai-Shen statue tayo dito sa baba. Click nyo lang po yan kung nais ninyong umorder mga madam, mga sir. Okay? So bakit nga ba napakahalaga ng wealth god sa tahanan? Ang wealth god po sa tahanan, hindi lamang yan para umakit na swerte sa iyo. Puproteksyonan niya yung wealth energies na meron ka sa tahanan mo. At kung ito ay wala sa iyo, o maaaring ito ay nasira ng paligid bago pa makapasok sa tahanan mo, si Kai-Shen po ang magpoprotekta niyan para sa iyo. Siya ang aakit nito papasok sa tahanan mo. Ganyang kahalaga ang paglalagay ng Kai-Shen po o ng wealth god sa tahanan. Ngayon, paano po ninyo ilalagay yung statue ni Kai-Shen? May iba't ibang pamamaraan po mga madam, mga sir. Pero ang pag-uusapan natin dito, yung pinakamadali na madali ninyong mailalagay sa tahanan ninyo. At pag-uusapan din natin kung paano ninyo iimbitahin si Kai-Shen ngayong, o ang wealth god na si Kai-Shen ngayong February 21, 2026. Okay? So una-una po, pwedeng ilagay si Kai-Shen sa tahanan ninyo ng ganito. Okay? Maghanda ka ng mangkok. Kailangan may Kai-Shen statue ka po kahit maliit. Okay? Ngayon kung malaki yung Kai-Shen statue mo, mamaya po pag-usapan natin kung paano bibigyan ng offering kung may malaking Kai-Shen ka o wealth god na si Kai-Shen sa tahanan mo. Okay? So para po dito sa merong maliit o kung wala ka, pwede ka umorder dyan sa baba, ito gawin mo. Maghanda ka po ng mangkok. Kailangan yung mangkok mo, hindi mo pa nagagamit. Okay? Kailangan hindi siya ginamit sa bahay. Umorder ka po or bumili ka kung wala ka. Lagyan mo ng bigas. Piliin mo po yung bigas na ilalagay mo. Konti lang. Dapat po yung puting-puting bigas. Okay? Yun po ang ilalagay ninyo mga madam sa loob ng mangkok. Sunod, lagyan ninyo ng totoong pera. Ang 2026 o ang Year of the Fire Horse ay meron pong pinakamahalagang araw. Bukod po sa Chinese New Year, meron pa pong pinakamahalaga sa lahat. Ito po ay ang February 7, ito po ay ang February 21, 2026. Kaarawan po ito ng wealth god na si Kai-Shen. Ang wealth god po ay pwedeng magdikta sa kung anong wealth energies ang makukuha mo para sa buong taon. Kaya't mahalaga ang pagkakaroon ng statue nito sa tahanan natin. Paano nga ba ninyo ilalagay sa tahanan ninyo? Ano ang mga simpleng pamamaraan para mailagay po ng tama yung statue ng wealth god na meron kayo? Or kung meron kang malaking Kai-Shen, paano mo ito bibigyan ng offering? At ngayong 2026, paano nga ba ninyo iimbitahin ang wealth god na si Kai-Shen ngayong February 2021? Ngayong February 2026. Ito po ang pag-uusapan natin mga madam at mga sir. Una-una po, ilagay ito sa tahanan ninyo. Una-una po pag-uusapan natin,
ay kung paano nga ba ninyo ilalagay ang Kaizen statue sa tahanan ninyo. At susunod natin pag-uusapan mga madam, mga sir, kung ano ang gagawin ninyo. At susunod po natin pag-uusapan mga madam, mga sir, paano ninyo iimbitahin ang wealth god sa tahanan ninyo ngayong February 21 po, 2026. So unang-una muna po, paano nga ba inilalagay ang Kaizen sa tahanan ninyo kung maliit yung statue na meron kayo? Mga madam, mga sir, kung wala po kayo ng Kaizen statue, meron po tayo dito sa baba. May products tayo dyan. Click nyo lang po yung products. Makikita nyo po yung statue ng Kaizen. Kahit maliit po, maglagay kayo sa tahanan ninyo. Napakahalaga niyan. Okay? So, unang-una mga madam, mga sir, kung maliit ang Kaizen na meron ka, pwede mo nang gamitin yan, ilagay mo sa tahanan mo. Iayos mo na, February 20, iayos mo na, para 2021, meron kang nakaayos na. Okay? So, unang-una, maghanda ka ng mangkok. Kailangan po yung mangkok, hindi mo pa nagagamit. Hindi pwedeng gamitin yung ginamit na sa tahanan. Okay? Tandaan po, yan ay wealth god. Respectively, na inaayos natin sa tahanan natin yung pinaglalagyan natin sa mga wealth deities na meron tayo. Kasi po kung hindi, magdudulot yan ng inauspicious energies at disrespect sa kanila yan, kaya't minamalas yung naglalagay. So ito po ang pamamaraan. Sunod, maghanda ka ng 9 coins. Kung meron kang citrine dyan na crystal, pyrite, jade, o kung anumang uri ng crystal na umaakit ng wealth energies, pwede mo ring ilagay. Okay? At insenso po, napakahalaga niyan. At ang offering na pwede mong ilagay, pinakasimpleng offering para kay Kaizen, na pwede mong ilagay, unang-una po, ilagay ang bigas sa mangkok. Okay? Pagkatapos mong ilagay ang bigas, ilagay mo na rin kung meron kang pyrite, meron kang citrine. Ilagay mo na rin dyan sa loob ng mangkok at isunod mo yung 9 coins. Pag nailagay mo na yung mga yan, pwede mo nang ilagay si Kaizen sa gitna po. Nakaupo sa gitna si Kaizen at si Kaizen po, nakaharap yan sa pinto or nakaharap yan papalabas. Okay? Ilalagay yan sa area na kung nasaan natatanaw niya yung front entry ninyo. Kasi po, kailangan nakaharap siya dyan para aakit siya ng opportunities para sa inyo. Kung yung wealth energies ninyo ay mayroong humaharang doon sa labas, aayusin yan o i-procure yan ni Kaizen. At yan ay makakapasok na sa tahanan mo. Okay? Puproteksyonan niya yung mga wealth energies na nakalaan para sa iyo at para sa area mo. Kaya kinakailangan yung Kaizen ninyo nakaharap po sa pintuan ninyo or sa front entry ninyo na nakikita niya kung sino yung naglalabas o naglalabas-masok. Okay? Dapat po nakikita niya yan. Okay? Sunod, kapag meron ka na niya na ilagay mo na sa area na tanaw, yung front entry ninyo, pinakamagandang area, southeast or east ngayong 2026 po mga madam. Kapag nailagay mo na yan sa area na yan, pwede kang mag-offering sa kanya, pinakasimpleng offering po. Okay? Pwede kang mag-offering ng 5 tasa ng tsaa. Okay? Limang maliliit na tasa yan, mga madam. Pwede pong shot glass na maliliit, 5 piraso, lagyan mo ng tsaa. Okay, pwede yun. Pwede rin pong mag-offer ng mga matatamis, kagaya ng cakes, candies. Pwede pong i-offer yan kay Kaizen. Okay? At yung 3 insenso po, napakamahalaga nun, mga madam, mga sir, no? Kapag na-set up nyo na siya, naglagay kayo ng offering ninyo, maglalagay ka rin ng 3 insenso at sisindihan mo po yan. Okay? Isa ito sa mga pinakasimple na paglalagay po at pag-o-offering para kay Kaizen. Okay, sunod. Kung kayo po mga madam, mga sir, ay mayroong malaking Kaizen. Okay, kung may malaking Kaizen ka, kailangan po nakapatong yan sa altar at hindi siya nakalapag sa sahig. Ngayon, yan po ay pwede ninyong bigyan ng offering. 5 uri po ng prutas, pwede nga bigyan nyo o mag-offering kayo ng 5 uri ng prutas. At pwede rin maglagay ng tsaa
At yung matatamis po na candies, cakes, pwede rin pong i-offer yan kay Kaisen kung malaki yung Kaisen ninyo. Kasi po, yung mga prutas po kasi dapat nakaharap, sa harap niya nakalagay yan. Kaya kung malaki yung Kaisen ninyo, dapat po nakalagay yan sa malawak na table or medyo malaking patungan para yung offering po magkakasya siya dahil yan ay ilalagay sa harap. So, ganun din po ang kakayahan ng Kaizen kapag ito ay nakaharap sa front entry. Okay? At sunod po mga madam, mga sir. Paano nga ba ninyo maiimbita yung wealth god ngayong 2026? At paraan po kung paano ninyo maiimbita ang wealth god sa tahanan ninyo ngayong February 21, 2026. Meron pong pamamaraan sa pag-invite ng wealth god sa tahanan natin. Okay? So, kapag magbibigay po ng offering ngayong February 2026, ito po ang offering na pwede ninyong ibigay. Ngayong February yan. Okay? 5 uri po ng prutas. Ano ba yon? Ano ba yung 5 uri ng prutas? Halimbawa po, mansanas. Kailangan po 5 piraso ng mansanas. Sunod, orange. 5 piraso ng orange. Sunod, saging. 5 piraso ng saging. At 1 piraso ng pinya. At 1 piraso ng dragon fruit. Para po sa balance. Okay? Yan, ganyan po ang pag-o-offering kay Kaisen at 5 tasa po ng tsaa at 3 insenso. Ito po yung mga offering na po pwede ninyong ilagay sa Kaisen statue ninyo ngayong February 21, 2026. Okay? Huwag po ninyong palalagpasin yung araw na yan mga madam, mga sir. Lalong-lalo na ngayong 2026 na wala po ang wealth energies. Kaya napakahalaga ng presensya ng wealth god sa tahanan natin. Okay? So karamihan sa atin gusto natin ng good luck. Okay? Lahat tayo gumagawa ng ritual. Pero dapat po mga madam, mga sir, alam ninyo kung sino yung tatawagin sa tahanan ninyo. Sino yung isa sa mga ilalagay sa altar ninyo. Okay po? Ang paglalagay po ng iba't ibang uri ng lucky charms, kagaya ng laping Buddha, o kung ano man sa General Kuan Kung, yan po ay may kani-kaniyang ginagampanan sa tahanan. Okay? Si Kaisen po, o ang wealth god na si Kaisen, siya po ang may kinalaman sa wealth energies. Although, lahat sila umaakit po at nagpuprotekta ng wealth energies natin. Ngunit, mayroong pong kinakailangang ilagay na wealth god ngayong 2026. Ito po ay ang wealth god na si Kaisen. So kahit maliit mga madam, mga sir, maglagay kayo sa tahanan ninyo. Kasi kung minsan po, missing ito missing yung wealth energy sa tahanan. Kaya struggle yung wealth energies. Madali itong nawawala or parang yung iba po sinasabi nila yung sahod nila hindi sumasapat sa kanila, nagkukulang pa. Okay? So, check ninyo yung area ng southeast at north area. Okay? Palagi ninyong i-check yan. Ngayon, 2026, para po may wealth energies, maglagay sa north ng tubig na hindi gumagalaw. Okay? Maglagay kayo ng steady na tubig doon. Timba, lagyan nyo ng tubig, punuin ninyo. Huwag lang yung kulay pulang timba ang ilagay mo doon. Okay, mga madam, mga sir. Pwede ka maglagay ng aquarium sa southeast area ngayong 2026. Okay, pwede rin sa east. Yung mga running water po, kagaya ng fountain, aquarium, pwede ilagay yan sa southeast at sa east area ngayong 2026 kasi dapat po tinitingnan yan taon-taon. Okay? Para po yung wealth energies ninyo present sa tahanan ninyo. At saka yung area, titingnan ninyo, baka missing yan. Kasi meron naman pwedeng ilagay dyan kung yan ay missing. Pero dapat po, titingnan ninyo kung ano yung kulang, bakit ganun ang nangyayari. Okay? At para po sa comment ni ma'am, ayon sa kanya, ang obsidian niya, meron po siyang black obsidian na walang picture. Ito ay sinusuot niya sa sementeryo. Para po malaman ng iba rin na nanonood sa atin kung ano yung gamit ng paano ginagamit ang black obsidian na bracelet. At paano, at dapat po meron tayo dito sa tahanan natin. Yung crystal nito dapat meron sa tahanan. Okay? So ang black obsidian po,
ay pangontra sa lahat ng uri ng negative energies. Ngayong 2026, maraming area sa tahanan ang mayroong afflictions. Pwede kang maglagay dyan ng black obsidian crystal. Halimbawa po ang south area. Pwede kang maglagay dyan ng black obsidian. Okay? Pwede ka rin maglagay ng black obsidian sa iba't ibang mga area na mayroon pang afflictions. Okay? So pagdating naman dito sa comment ni ma'am na sinusuot niya ito sa sementeryo, yung black obsidian po, dapat talaga na sinusuot yan mga madam, mga sir, sa mga area na matataas ang yin energies o merong malevolent energies po. Okay? Para hindi ka maapektuhan nito. Okay? So, para kay ma'am, pupunta siya sa sementeryo, suot niya. Yung black obsidian na meron siya, nagsisilbing guard niya yan. Para po yung mga energies doon sa sementeryo, hindi siya maapektuhan. Okay? Kasi sometimes, yung mga nandoong energy sasama yan sa'yo. Yung black obsidian mo, poproteksyonan ka nito para yung mga energies na po pwedeng magdulot ng harm sa'yo, hindi ito makakapasok or hindi nito maapektuhan yung energies mo. Okay? So, dapat po sa lahat ng tahanan, mga madam, mga sir, mura lang naman yan, meron tayo dyan sa baba. Obsidian crystal po, maglagay kayo sa tahanan, magsuot kayo. Para po doon sa mga lugar na pinupuntahan ninyo na hindi kayo familiar, may pang-protection po kayo para sa mga negative energies. At para din po sa comment ni ma'am, para sa kaalaman ng lahat, pag-usapan natin. Siya daw po ay bumili ng pig shoe, 2. Hindi niya po ito nasuot. Ayon po sa pinagbilihan niya, kapag 60 ka na, hindi mo ito pwede suotin na. Okay, tama po yun. Yung nagsabi kay ma'am na hindi na pwede suotin. Pero po, ayon po sa Feng Shui, 70 years old, hindi na siya pwede suotin ng ganong edad. Kasi malakas po ang energies ng Pixu, maaaring maapektuhan yung energies kapag ganon na po ang edad, 70. Pagdating naman sa 60, may mga 60 years old po na nagsusuot niyan. Pero po, yan ay nireading, tiningnan po yung energies nila kung angkop pa ba ito sa Pixu. At hindi po porket 60 na or 70, kaya hindi na siya pwedeng magsuot ng Pixu bracelet. Meron pong pangyayari na 30 years old pa lang, pinayuhan na siya na wag nang suotin yung Pixu bracelet niya at ilagay na lang sa isang lagayan sa tahanan niya. Ganun pa rin naman ang effect. Bakit po? Bata pa siya at wala siyang sakit. Hindi pinasuot sa kanya ang Pixu kasi po nakita sa kapanganakan niya na hindi angkop sa energies niya yung energies ng Pixu. Kasi po malakas ang enerhiya ng Pixu. Nung makita po na weak ang energies niya, pinatanggal ito sa kanya. Okay? So, hindi lang po porket 60 or 70 at sinasabihan na wag nang suotin. Minsan po, merong mas bata pa. Ngunit, ito po ay nakita nung ito ay nagpa-reading na hindi angkop sa kanya dahil weak ang energies niya. Kapag nagsuot siya nito, po pwedeng magkaroon ng conflict of energies at hindi swerte ang maidudulot sa kanya. Okay? Pero, pwedeng hindi niya suotin yun. Ilagay lang niya sa living room niya, alagaan pa rin niya, at pwede rin na ipasuot niya sa isa sa mga family members niya. Buong pamilya pa rin naman nila ang makikinabang. Okay? So, hindi lang po bumabase sa 70 years old or 60. At yung may mga illness po talaga, mga madam, mga sir, kung kayo po ay may nararamdaman, huwag niyo po talaga suotin yan. Talagang hindi siya pwedeng isuot. At yung mga clash animal sign, huwag niyo pong suotin. Kasi clash po hindi rin magdudulot yan ng swerte. Pero, kung may membro ng pamilya ninyo na pwede at nais yan na suotin, sila na lang ang masuotin ninyo. Ganon pa rin naman ang effect nito. Okay? So, mahalaga po na alam ninyo kung paano ninyo magagamit yung mga crystals na meron tayo. Kasi malaki may itutulong yan sa pag-ayos ng energy sa tahanan natin. Pati po doon sa pagkontra sa mga malas na enerhiya na nasa paligid. Kasi po, malaki ang nagiging epekto niyan, kaya lang hindi ito agad nakikita ng iba. Lalo na kapag nandyan pa sila sa magandang kalagayan ng buhay nila.
Okay? So kapag nandiyan ka pa sa magandang spot, magandang area ng buhay mo, hindi mo mapapansin na meron na palang hindi tama sa area. Kaya lang umiikot ang panahon at ang pagkakataon, magugulat ka na lang bigla kang malalagay sa isang senaryo na pwedeng makapagpabago sa buhay mo. So bago pa mangyari yan mga madam, mga sir, pwede pong iwasan yan. Kailangan lang alam ninyo kung ano yung gagawin para po hindi na dumating yung panahon na nagkaroon ka pa ng hindi magandang senaryo sa buhay mo. Kasi nababantayan mo ang bawat taon, ang bawat panahon, ang bawat pagkakataon. At naiiwasan mo yung mga hindi po pwede sa'yo. Or yung mga pwedeng magdulot ng problema sa'yo. Naiiwasan naman po yan mga madam, mga sir. Kasi nakikita yan. Kapag nagpa-reading po kayo or nasilip. Or minsan po kahit hindi ka magpa-reading iwasan mo lang yung mga area na nagdudulot ng kamalasan at i-clear mo lang yung paligid mo. Talagang sure ka na walang negative energy sa labas. Yung mga neighbors mo talagang napaka-okay nila, mabait sila, hindi sila gagawa ng hindi tama sa iba. Walang magiging anumang problema. Kasi nailagay ka sa area na nakapabor sa'yo. Mga taong nakapaligid sa'yo, paborable sa'yo. Walang anumang nagdudulot ng negative energies sa mga bagay-bagay sa paligid. Kaya lang po, bihira lang yan. Sa panahon ngayon, kahit wala kang ginagawa, yung mga kapitbahay mo, ang tindi ng kung ano-ano ang pinagagagawa para lang malasin ka. Meron talagang ganon mga madam, mga sir. Meron kami na isang tao na ginanyan ng kapitbahay. At ito ay nalalaman po kasi yan mga madam, mga sir, kapag nakita yung area. Okay? Kahit kayo po, tingnan ninyo yung area ninyo. Tingnan ninyo yung mga po pwedeng magdulot ng kamalasan. Tinatalakay natin dito yan. Okay? At para doon sa nag-comment, palagi na lang may nag-aaway sa pamilya nila. Ano gagawin? Sir, check the area. Baka missing or ang lahat ang 8 direction sa tahanan ninyo, baka missing or wala yan. Or kung nandyan naman yan, pwedeng afflicted yan. Or hindi ninyo naayos yung area. Hindi na-enhance yung area. Okay? Pero ang pinaka number 1 na dahilan ng quarrelsome po o yung pagtatalo-talo sa pamilya ay ang quarrelsome energies. Pwede rin yung mga matutulis na halaman or matutulis na bagay. Pero kung yung sinasabi mo, sir o ma'am, na palagi na lang may nag-aaway sa inyo, check mo yung 8 direction sa tahanan mo bago natin makita kung talagang naaapektuhan ka ba ng quarrelsome energies. Ngayong 2026 po, ang quarrelsome energies ay nasa west. Nasa area ng kabataan. Mga madam, mga sir, ingatan po yung kabataan natin. Payuhan sila, kalmado lang palagi para makaiwas sila sa anumang kamalasan. At maraming salamat po sa lahat po ng nanonood, sa mga bago nag-subscribe po. Thank you. Sa mga subscribers ko po, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung kayo po ay may tanong, mag-comment lamang po kayo.